What's up guys? Siguro nagtataka kayo kung ano itong aking ginagawa, no? So itong hawak-hawak kong ito yung tinatawag na sea urchin, no? Tuyom sa Tagalog, tayom sa Kabisayaan. So doon sa lugar namin sa Masbate, no, dati hindi naman namin talaga kinakain ito. Katikim lang kami ito dahil sa impluwensya ng mga dayong taga Samar o Samarinyan. So alam nyo bang hindi lang dito sa atin sa Pilipinas ito kinakain? So maging sa Korea, sa Vietnam, Portuguese at mga ilang bansa pang kumakain din naman ito. Dahil ito ay seafood, so asahan natin na napakataas nito sa protina, no? So hindi ko lang alam kung mataas ito sa purine, pero nag-alangan ako dahil mataas ang aking uric acid, kaya tumigim lang naman ako. Alam nyo bang napakadelikado nito pag kinuha? So kung hindi nyo alam kung paano nito kumuha, so wag niyong tatangkahin dahil pag natinik kayo ng tinik nito, napakahapdi, masakit o kung ano paman. So ayun nga sa mga istorya na matatanda, no, kapag natinik ka ng tinik ng tuyom o tayom o sea urchin ay kailangan ihian. So ayon sa kanila, sa paniniwala nila, yung ihi ng tao ang makakapagpagaling na hapdi o sakit ng sanhi ng tinik ng sea urchin. So ayon sa aking karanasan naman, nung bata pa ako, actually, kusa naman siyang nalulusaw doon sa balat kung saan doon ka natinik. Kasi hindi mo talaga siya makukuha buwan sa matinik ka na. Kasi yung tinik niya medyo may portion na pasalungat o pasalubong. Once na tumusok sa ating balat, at siguradong hindi mo ito matatanggal. So, kailangan marunong ka sa teknik nito paghawak ng tinik niya. Kailangan paayon sa kanyang tinik, hindi pwedeng pasalubong dahil napakahapdi talaga, masakit kung matinik ng tinik ng tuyom, tayom o sea urchin. Let's go. Actually guys, nagtataka lang ako kasi dito sa lugar ng misis ko, dito sa Q1 Eastern Samar, ay walang kumakain sa kanila doon sa kanilang barangay. So hindi ko lang alam sa karating nila mga barangay kung may mga ilang kumakain din ng sea urchin, tayom o tuyom kung tawagin. So tuwang-tuwa talaga ako kasi napakataba nito dahil wala ngang kumukuha dito sa lugar nila. So sa mga nakatigang nanto o kumakain man ito sa Kabisayan, so nais ko kayong anyayahan na i-comment naman kung anong inyong masasabi sa isang pagkain laman dagat o seafoods na sea urchin. At upang matanggal natin itong matutulis na tinik nitong sea urchin, ay kailangan natin itong ilagay dito sa isang net o sibot kung tawagin sa Bisaya upang matanggal ang kanyang mga tinik nang sa gayon na hindi tayo matusok. So guys, kung nagustuhan niyo itong ating video, so inaanyayahan ko kayong i-like, i-subscribe. Then huwag nyo din kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo sa bagong video na aking i-upload.